What's up guys? Ako po si Echo. Welcome sa paborito nyong vlog tambayan, ang Random Echo Vlog. For today's vlog, pag-uusapan natin yung mga nasa comment section na sinend nyo ng mga messages and inquiries. Pag-uusapan natin yan sa ilang minuto ng vlog natin for this day. Dito ako ngayon sa labas ng Mercedes-Benz Museum dito sa Stuttgart. So kung interesado ka, tutukan na. So bago ang lahat, magte-thank you muna ako sa inyong lahat kasi dyan kayo lagi para sumuporta, manood ng vlog, mag-comment, mag-share at mag-like ng mga videos natin. And of course, tulad ng sabi ko kanina, ito yung mga comments natin. Randomly lang to actually na sasagutin natin. So ito yung isa sa mga nakakatuwa at saka mga inquiries ninyo. Sabi dito ni Joshua, ito si Joshua, lagi siya nagko-comment sa akin. Hi Josh! Si Joshua, sabi niya, Kuya Echo, parang ang hirap sa part mo na kailangan hindi ka mag-ingay. Parang mahihirapan ako, lalo na mahilig ako magpiano. Wow! Is it worth it ba, Kuya, kung mag-iipon ka para sa sarili mong lupa at bahay sa Germany? So before anything else, thank you Josh. Si Josh lagi siyang nagko-comment, tsaka lagi din siyang nagme-message sa akin sa Facebook. So nakakausap ko din siya kasi may plano din siyang pumunta dito. Anyway, so to answer your question, Josh, sabi ng mga lokal na katrabaho ko, sobrang mahal daw kasi ng tax kapag kami sarili kang lupa at sariling bahay. Tayo ng mga foreigners dito, so parang mapag-iisip ka din, sila nga lokal, hindi nag-acquire ng lupa at ng bahay dito, nag-renta lang sila para mas magaan yung buhay nila. O tayo pa kaya ng mga foreigners. So, mahal daw talaga. Posible, malaki pera mo. Kung talagang malaki yung sasahurin mo, why not, diba? Pero, hindi talaga eh. Parang, wala pa akong kilala na bukod sa may asawa, may mga asawa silang mga lokal, yun, may mga bahay sila. Pero yung mga nurses, yung mga engineer, sa sales natin, wala, hindi natin kaya yon to be honest. Yun lang. Tukol naman sa ingay, sa pagpapiano, kung mahilig ka magpiano, medyo magkakaproblema ka ng konti kung sobrang lakas ng piano mo. And then, pero tip lang din, kasi diba sa piano or sa organ, meron namang uso na ngayon yung talagang kakabit mo sa headset mo, 'di ba? So, magagawa naman na para hindi naman yun hadlang siguro yung pagpapiano para hindi ka pumunta dito sa Germany. So, Joshua, galingan mo yung pag-aaral dahil pupunta ka na dito at magba-vlog na tayo. Next question. Ito yung paborito kong dito, statwa dito. Next naman, sabi naman ni at Tantebem 7055. Kaya nyo yan kabayan. Pinoy tayo, kilala na masipag at hospitable. No worries, mababait yan sila. Lalo na pag nakuha mo yung kiliti nila. Ito naman yung vlog natin. Usapan natin mga magkakaibigan nung nasa München tayo. Tama naman po, I mean, hindi naman lahat ng mga lokal dito pare-pareho ugali. Parang tayo lang din naman, hindi tayo pare-pareho ugali. Pero sa point of view ni Ma'am Tantebem, yun yung kanyang masasabi. Diba, katulad ng sabi ko doon sa mga past vlogs ko, lalo na doon sa sideline ko, parang 95% naman is free din ako or satisfied ako. Ito naman, dito din sa challenges faced by new nurses sa Germany na vlog natin. Sabi ni Ma'am at Gonzales Santiles. Sabi niya, skeptical po kasi mga Aliman. Mapapayo ko lang po sa inyo bilang isang Pinoy na 9 years na dito, be confident, be kind and polite. Pero huwag niyo silang hahayaang ibaba kanila kasi iti-take advantage nila kayo. Be confident. Tama naman siya sa sinabi niya na maging confident tayo sa mga ginagawa natin kapag nandito na tayo. Parang, I mean, tingin ko kasi isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo nagiging confident in the first place is yung language. Ako, ganun kasi ako. Personally, yun ako. Mahiyain ako, lalo na noon na nasa hospital ako. Kasi, hindi ako confident enough para magsalita. Pero yung sasabihin mo yung skills and all, kaya naman natin yun. Kaya ko yun, di ba? Kasi ilang taon na tayo nagtrabaho sa hospital.
dami natin experience kung saan-saan. Yung trabaho kaya, yung talagang pagsisikapan natin is yung pag-aaral ng language nila. So, kaya nga andito tayo. Malay mo, ito yun din yung way, yung vlogs natin, isa sa mga way para magkaroon tayo ng mga friends, para makausap natin, makapag-practice ba, parang ganon. Ang dami ka ng mga nakilala na mga subscribers natin, nagkaroon ng mga friends dito sa channel natin. And then yun, nagpa-practice sila ng language kasi mag-exam sila sa mga susunod na araw, susunod na buwan. So yun, practice lang ng practice. And hinahantay namin kayo dito. Hey, how's it been? It's been a while since we... Para naman sa vlog natin ng Tips to Save Money in Germany Part 1, sabi ni @Francis Recto, laking tulong sa amin sir kasi within this year, kung ibibigay ni Lord, ay makakalis na si Mrs. papunta dyan. Tapos na si Mrs. ng B2 last December 2024. Maraming salamat and Happy New Year. Yun, thank you po sa pagbati ng Happy New Year. Tulad ng sinabi namin, ginawa natin yung channel na to para sa mga yun, papunta dito o kaya naman nandito na para to navigate things na hindi mahihirapan. Kasi alam din namin noon yung pakaramdam ng nangangapa. Ito naman yung isa sa mga paborito kong comment na nabasa ko dito sa Tips to Save Money Part 1 ni Ma'am Evelyn Jonas. Ang sabi niya dito, pero medyo mahaba, pektin na natin ng konti. Pag ako, ang plano ko kung paano hindi maubusan ng pera, sige. Ang plano niya daw, hindi daw dapat maubusan ng pera. Ang gagawin nyo, kumuha kayo ng maliit na upahan. Kung mag-isa ka lang, tumira sa apartment. Sa umpisa lang magtiis muna. Kahit isang kwarto or dalawa. Dahil ang importante ay may sobrang pera bago dumating ang katapusan ng buwan. Dahil doon, sa atin sa Pinas, ganun din, hindi karamihan, malaki ang tirahan. Pag-umpisa, walang trabaho, sabi, lalo na sa ibang bansa, kasi ganun ang panahon sa old generation, marunong magtiis. Hindi gaya ngayong generation ninyo na kaagad luksus, kaagad lahat ang gusto. Tapos, padala sa pamilya sa Pinas. Hindi naman masama ang tumulong, kaya lang, may limit din para kayo hindi mahirapan at magkaproblema. So thank you po Ma'am Evelyn sa advice ninyo. Lahat naman tayong mga OFW may kanya-kanyang story. And yun, na-appreciate namin yung mga ganitong comments na nagpapaalala sa atin na mahalaga pa din na halagaan yung sarili, mag-ipon, at hindi nawawala sa'yo kung bakit ka nagtatrabaho dito. Kasi diba, tama yung sabi ni Ma'am na hindi habang panahon, nandito ka o kaya naman katrabaho ka, kailangan natin mag-ipon. So, yun yung challenge sa atin. Paano nga ba mag-ipon? Ma'am Evelyn! Sa vlog natin na worth ba mag-aral at magtrabaho sa Germany, sabi ni Sir Francis Recto, sir, kakatapos lang namin ng TELC exam last Saturday. Tapos na rin ako ng B2. Ex-OFW din ako galing ng Riyadh. 7 years ako doon at nag-exit ako last year, November 2023. Nag-aral na agad ako ng German language sa awa ni Lord. Natapos ko lahat. Wow, congratulations. May tanong ako, sir. Worth it ba dyan sa Germany? I'm married with one daughter. Sinagot ko siya sa tanong niya na to, and sabi ko sa kanya, worth it naman actually. Lalo na kapag kasama mo yung pamilya mo, mas komportable ka, mas magaan magtrabaho kasi hindi mo na sila nami-miss kasi kung nasa Pinas sila, diba? Kami mga single, okay lang din naman kami. Mas more na mamasyal kami. Kung worth it naman sa pera yung pag-uusapan, oo naman. Kasi sa totoo lang, syempre mas mataas pa din yung kinikita namin dito sa Germany kesa sa Pilipinas. Please don't get me wrong by saying that, pero yun naman kasi talaga yung totoo. Pero syempre, may kanya-kanya tayong dahilan kung bakit tayo nag-abroad. And thank you at syempre nagte-thank you tayo sa mga friends pa din natin and colleagues na naiwan sa Pilipinas para to take care of mga patients natin and family na nasa Pilipinas pag may sakit. So, yun, di ba? May kanya-kanya tayong dahilan kung saan tayo pupunta at saan tayo mag-stay. You got me overthinking here, where we could be, needed some clarity. Ito naman yung isa sa mga pinaka-paborito kong comment na nabasa ko dito sa ating channel. Sabi ni Ma'am at LV Latehada 1899,
sa ating vlog na mag-Germany ka na ngayon, Filipino nurses in Germany. Sabi niya dito, bakit nagba-vlogs pa kayo? Kulang ba ang sahod nyo? Napakataas ng sahod sa Germany, o diba? Unang tanong, bakit ako nagba-vlog? Ang pagba-vlog po kasi, para siyang personal, personal na kagustuhan. Kahit mayaman ka, diba si Small Loud din nga mayaman, nagba-vlog pa din. Gusto mo mag-vlog, gusto mo gawing isang bagay, hindi hadlang yung pera doon, kulang man o sobra sa mga gusto mong gawin. Yun po yun. And then, kulang ang sahod nyo, napakataas ng sahod sa Germany. Kulang ang sahod, hindi ko masasabing oo at hindi ko masasabing hindi. Para sa akin, sa ngayon, sakto pa lang. I mean, may mga times na kailangan mo ng mas maraming pera. May mga times din naman na sumusobra yung pera kasi nakapag-ipon ka. So, yun ang importante doon. At saka, may mga times syempre, alam mo naman yung pagka Christmas o kaya naman may mga okasyon sa Pilipinas, syempre magpapadala tayo ng extra. Pero anyway, thank you pa rin kay Ma'am LV for commenting and for subscribing to our channel. Hindi ko tinake yun as bad comment, and I hope na andyan pa rin kayo para manood. Parang gusto ko lang i-explain yung sarili ko kung bakit ako nagbablog. Kasi nagbablog ako hindi lang para kumita, kundi para ma-express yung sarili, yung creative side ko through vlogs, through videos, through editing and all. So importante yun. Lalo na kapag may mga patay ng oras, yung tipong tulog na kayo sa Pilipinas, gising pa kami dito. Hindi naman all the time ay manonood kami ng Netflix or makikipatsikahan sa Facebook. So, yun lang po yan. Thank you, ma'am. And of course, big shout out sa mga avid subscribers natin. Kila Tita Te, Sir Albert Yalong, may mga nandito, sila Risa, of course, sila Ma'am Irene Velasco. Salamat po sa panonood. Sino ba ba? Yung mga friends natin kung saan-saan, sa UAE, sa Saudi, of course, Ireland, sa UK, sa US, of course, sa mga Pilipinas, sa mga estudyante natin na nanonood every now and then. So, bugbasa pa tayo. Ito naman, sabi ni @MobiusDC2234. Ang gwapo ni Paulo Ocampo. Nasaan si Paulo Ocampo? Ang dream ko si Paulo. Siguro friend to ni Paulo. Kaya lagi siyang pinagdidiskitahan dito sa mga comment section. Well, thank you pa din sa panonood at pagko-comment. Mobius DC. When all your friends have gone to sleep, it's Kiddo Keys in your block tonight, and time to wake everybody up. So turn your stereo louder. Magbasa naman tayo ng comment mula sa vlog natin na New Apartment of Filipino Nurse dito sa Germany. Ito sabi ni Ma'am @Gloria Mata. Sabi niya dito, maganda ho ang apartment ninyo at very modern. Dito sa Germany, bawal ang maingay lalo na kapag Sunday at gabi from 10 PM. Kailangan lahat tahimik. Magbibigay sila ng warning sa tao na huwag nang maingay. Pero kapag hindi pinakinggan, ay tatawag sila ng pulis at pulis na ang pupunta sa inyo. Maganda ang Germany dahil peaceful at walang kalamidad, awa ng Diyos. Matulungin din ang mga German sa mga taong honest at respectful. Nice vlog kabayan. God bless. Thank you po. Watching from Cars Ruhe. Oy, galing ako dyan. Sayang ma'am. Hindi ko kayo na-message. Shoutout po, Ma'am Gloria, if you're watching this vlog. Tama po yung sinabi ni Ma'am Gloria na yung katahimikan is in-observe talaga, hindi lang after 10 PM. Pero kapag nasa bonong ka talaga, nasa apartment ka, kahit umaga pa yan o kailangan ay hindi ganun ka-ingay kasi syempre magbubulabog din sila. Ayaw nila talaga ng ganun. Basahin naman natin yung isang comment sa vlog natin na what Filipino nurses hate and love about Germany. Sabi dito ni @ichbinlot8100. Tama, kaya kahit struggle ng language, pero pag na-reach mo yung dream mo, life is full of trials. It is always better talaga sa ibang bansa kaysa sa Pilipinas. Yeah, totoo po yun. Struggle talaga yung language. Pero, tama din sinabi mo na mapufulfill mo yung dreams mo kapag sinubukan mo. Much better sa ibang bansa sa Pilipinas. Depende yan actually. Oo, mas better. Pero iba pa din. Home is home pa din, diba? Kahit gaano ka green, kahit gaano ka sweet, kahit gaano ka ganda sa ibang bansa, kung yung puso mo at saka yung family mo na gusto mong makasama ay nasa Pilipinas, syempre, mas Pilipinas pa din yung pipiliin mo. Ito naman, sabi ni @Christian
Salvador. Sabi ni Sir, I agree to Mark na sa Germany in terms sa career growth na na-degrade siya. I advise na pwede siya mag-assistant anesthesia which sa ICU siya at the same time may duty din siya sa OP. It's nice na Fachweiterbildung. Wow, thank you Sir Christian sa advice mo. Yun, tama. May mga friends din kami na nag-Weiterbildung, nag-aral sila ulit ng parang further studies. Mag-change ng hindi naman career, change ng position sa hospital. Yung iba naghugini, infectious disease. Mahirap, pero kung gusto mo, kung hindi na din maghawak ng mga pasyente, yun yung mga ginagawa nila. And lastly, sabi dito sa The Pinoy Nurses in Germany visiting Queen of Tears na vlog natin. Yan, binisita namin yung Queen of Tears na location dito, na ginanap dito sa Germany, lalong-lalo na sa Brandenburg. Yun, sabi dito ni @Bernski 22, sabi niya, feels pass, mga kabayan kong fellow nurses here in Deutschland. Bunch of love from Homburg, Saarland, Alihup. Thank you po sa panonood and sa pag-good luck. Good luck din po, and sana makapunta din ako sa lugar ninyo kasi balita ko ay maganda daw. And thank you sa panonood, pag-comment and all. So that's it for this vlog. Sana po nagustuhan nyo yung konting question and answer natin for this vlog. And sana wag kayong magsawang manood, mag-comment pa kayo, and share nyo rin yung mga vlogs natin sa mga friends ninyo kung sa tingin nyo na-inspire kayo at nakatulong sa to navigate things dito sa Germany. Tulad ng lagi kong sinasabi, hamunin man tayo ng panahon, maraming dahilan para bumangon. Ako po si Eko at ito ang kwento ko. And remember, stay cute. Bye! Just let all your problems